Ngayong taon nga ay magtatatlong taon ako dito sa bansang Taiwan. At magtatatlong taon na rin nagpapasko at nagbabagong taon. At higit sa lahat, magtatatlong taon na rin akong nagse-celebrate ng kaarawan ko dito sa bansang Taiwan. At sa loob nga ng halos 3 taon ay marami akong pinagdaanan at marami akong naranasan. May mga magandang nangyayari at may mga pangyayari ding hindi ko inaasahan. Dahil dito sa bansang Taiwan ay nabago ang buhay ko. At para mas maintindihan nyo ang istorya, babalikan natin ang nakaraan ko. At kung paano ako nagsimula, 2023 nang nagsimula ako mag-apply sa agency ko sa Pilipinas. Napakaraming agency ang in-applyan ko sa Pilipinas. Sa dami kong in-applyan na agency sa Pilipinas, na-reject ako. At doon ko naramdaman na ang hirap pala talaga na mag-apply papuntang ibang bansa. Hindi pala talaga biro. Hindi pala basta-basta yung pakiramdam na ilang linggo kang pabalik-balik sa Manila mula sa probinsya para ayusin yung mga papeles at dokumento mo. Tapos pagdating sa interview, sasablay lang pala. Iniisip ko nun na baka hindi talaga para sa akin ang bansang Taiwan. Pero ganun pa man, hindi pa rin nawawala sa puso ko ang pagnanais na makaalis papuntang ibang bansa. Kaya kahit hirap ako nun sa pera, ay pinagpatuloy ko ang aking pag-a-apply. Dahil hindi pa rin ako nawawala ng pag-asa at naniniwala pa rin ako na may mangyayari. Sinubukan ko pa rin mag-apply sa isang agency sa Pedro Hill. Pero sa unang salang ko, muli nabigo ako. Titigil na sana ako ng mga oras na yon. Pero makalipas ang 1 linggo ay may tumawag sa akin isang agency. Ang sabi nga sa akin ay interview daw ulit at ila-line up daw ulit nila ako. Dahil sa kagustuhan ko makapag-abroad at sumubok ulit ako sa ikatlong pagkakataon. At sa wakas, sa awa ng Diyos, binigay na rin sa akin ng Panginoon. Sobrang saya ko ng mga oras na yon. Dahil sabi ko sa sarili ko na makakaahon na rin ako. At yun na ang simula na mababago ang buhay ko. August 2024 nang ma-select ako at ang mga kasama ko. Halos 1 taon nga ang pagitan. Pinagsasabay ko kasi ang trabaho at pag-a-apply ko papuntang abroad. At isa na naman yun sa mga pagsubok na pinagdaanan ko. Dahil kailangan ko nang mag-resign sa trabaho ko para makapag-focus na ako sa pag-a-apply ko. Dahil ilang araw na lang ay magme-medical na ako. Hindi ko alam kung paano ako magpapaalam ng mga araw na yon sa manager ko. Kasi halos 2 linggo lang ang process ng pag-alis ko papuntang Taiwan. Mahirap mang iwanan ang nakahiligan mong trabaho sa Pilipinas. Pero kailangan. Puro palabas nga ng pera ang nangyari sa akin nun. Kasi wala na nga akong trabaho at nag-resign na ako. Buti na lang ng mga panahong nag-a-apply ako, nakasuporta sa akin ng mga magulang ko. Kaya nga nairaos ko ang pag-a-apply ko papuntang ibang bansa. Ako nga pala si Matt, isang factory worker dito sa bansang Taiwan. Ayun, salamat sa panonood mo at salamat sa kaunting minuto.